Sa lumang tipan, nagbigay yung Diyos ng tatlong mga tungkulin o mga opisina. Ito yung pari, propeta, at hari. Binigay ng Panginoon yung tatlong opisina na to para sa pamamagitan nito, makikitungo siya doon sa mga tao niya. Sa pamamagitan ng mga propeta, nagsasalita siya sa mga tao niya. Sa pamamagitan ng mga hari, pinangungunahan niya yung mga tao niya. At sa pamamagitan naman ng mga pari, merong humaharap sa Diyos sa pamamagitan ng mga paring yon, sa pamamagitan ng mga sakripisyo, pananalangin at pagtuturo ng kautusan. Now, kailangan ng mga tao ng mga tagapamagitan. Kailangan ng mga tao ng mga mamamagitan sa pagitan ng Diyos at ng tao dahil sa kasalanan natin. Hindi natin pwedeng harapin yung Diyos ng diretso. Kaya kailangan merong gigitna sa pagitan ng Diyos at ng tao. Contrary to common conceptions na pwede kang dumiretso sa Diyos, hindi pwede. Kailangan may gigitna sa pagitan ng Diyos at ng mga tao. At itong mga tagapamagitan na to, propeta, hari at pari, natagpuan nila yung kanilang katuparan sa persona ng Panginoong Hesukristo natin. Kaya tinatawag si Jesus na tagapamagitan sa harapan ng Diyos at ng tao. Hindi itinuloy ni Jesus yung mga opisinang yon, kung hindi siya mismo yung pinakakatuparan ng lahat ng iyon. Nung dumating si Jesus sa unang pagparito niya, lahat ng mga opisinang yon ay tumigil o natagpuan na nila yung kanilang katuparan. Kaya isa sa tatlong opisinang yon, yung kanyang priestly work, yun ang tutunghayan natin sa buong May, Lord willing. Magkakaroon tayo ng 4 na pangangaral tungkol sa pagkapari ng Panginoong Hesukristo. We will be tackling today the Jesus Christ as the sacrificing priest. Lord willing, sa mga susunod, Jesus as the sinless priest, Jesus as the interceding priest, and Jesus as the sympathizing priest. So, sa kalooban ng Panginoon, gusto nating mapanariwa sa atin yung ginagawa ng Panginoong Jesus para sa atin bilang ating punong pari. Kaya tumayo tayo, basahin natin ang teksto natin sa Hebrews on this very topic, Hebrews chapter 10, verses 11 hanggang 14. Dito makikita natin ang Panginoong Jesus bilang nagsasakripisyong pare o nag-aalay na saserdote. Hebrews chapter 10, verses 11 until 14. This is the word of the Lord. And every priest stands daily at his service, offering repeatedly the same sacrifices, which can never take away sins. But when Christ had offered for all time a single sacrifice for sins, he sat down at the right hand of God, waiting from that time until his enemies should be made a footstool for his feet. For by a single offering, he, Jesus, has perfected for all time those who are being sanctified. Ito ang salita ng Panginoon. Makaupo na po tayo. So alam natin, ang pinaka main purpose ng Book of Hebrews ay ipresenta si Jesus bilang superior sa lahat ng mga panglumang tipang institusyon. The Book of Hebrews presents Christ as greater, higher than all and anything sa Old Covenant. Kasama dito yung pagkapari sa Old Covenant, kasama dito yung sacrifices sa Old Covenant, kasama dito yung temple system sa Old Covenant. Kaya
sobrang laking chunk sa Book of Hebrews tungkol sa si Jesus, mas dakila kaysa sa mga pari ng lumang tipan. Mula chapter 4 hanggang chapter 10 ng Book of Hebrews, tungkol doon. Isipin nyo, sobrang haba. No? Chapter 4 hanggang chapter 10. Pero concentrated yung greatness ni Christ sa kanyang priesthood sa chapter 7 hanggang chapter 10. So chapter 4 hanggang chapter 10, pero 7 to 10, dun concentrated talaga na hina-highlight si Christ bilang superior than the Old Covenant priests. Bakit ginagawa ito nung author ng Hebrews? Kasi yung mga sinusulatan niya ay nasa peligro ng pagbalik sa dati nilang religion. Yung dati nilang religion ay Judaismo. Bumabalik sila sa lumang tipan. Gusto nilang bumalik sa lumang tipan. Probably there are many reasons, dahil sa pressure, sa suffering, at dahil yung Old Covenant ay isang uri ng relihiyon na kitang-kita mo yung mga ritual. No? Gusto ko nakikita yung mga ritual. No? Kesa sa New Covenant Christianity, puro by faith. Wala masyadong ritual. Sa bagong tipan, wala siya masyadong nakikita. No? So, i-segue ko lang. Ngayon, maraming mga protestante bumabalik sa Roman Catholic, bumabalik sa Eastern Orthodox, kasi mas ritualistic. Meron silang nakikitang mala-ritual. Pero hindi ba katulad nito yon? Hindi ba ganito yung binabalikan ng mga Hudyo na sinusulatan dito? Kaya para pigilan sila na bumalik sa dati nilang relihiyon, ang ginawa ng author, ipinakita niya na yung Old Covenant ay provisional, pansamantala siya. Hindi siya permanent. Itinayo yung Judaism para mag-giveaway sa Christian faith. Ibinigay ng Panginoon yung lumang tipan para tagpuan nito yung katuparan niya sa Panginoong Hesukristo. It prepares God's people for the coming of the Lord Jesus Christ. Hindi intensyon ng Diyos na maging permanente yung pari. Hindi intensyon ng Diyos na maging permanente yung tupang papatayin bilang alay. Hindi intensyon ng Diyos na maging permanente yung tabernakulo at templo na nakatayo sa isang lugar kung saan pupunta doon yung mga tao. Hindi intensyon ng Diyos na maging permanente yung mga yon. Yun ay ibinigay ng Diyos bilang mga anino para ihanda sila sa paparating na katuparan, ang Panginoong Hesukristo. They are but shadows that points to the substance, which is the Lord Jesus Christ. Kaya kung itong mga sinusulatan ng Hebrews, babalik sila sa Judaism, niyayakap nila yung litrato kaysa yung nasa litrato. Kung babalik sila sa Judaism, naglalakad sila pabaliktad, paatras, imbis na pasulong. No? Kaya ipinresenta ng author ng Hebrews si Jesus bilang pangwakas na pari. Siya yung merong perpektong sakripisyo na inalay at merong kumpletong trabaho ng katubusan na minsanan lang ginawa bilang pangwakas sa lahat ng mga alay. Kaya bilang final priest, si Jesus yung nagbigay ng sakripisyo na kailangan para sa katubusan ng mga kasalanan ng tao ng Diyos. You know, sobrang dami ng superiority ni Christ sa Old Covenant priests. Sobrang dami. No, for one, yung mga Old Covenant priests, sila yung nag-aalay, pero iaalay nila yung mga tupa, mga kambing, mga, kung medyo kapo sila sa budget, ibon, 2 doves, no? May iba yung nag-aalay, iba yung inaalay. Kay Kristo, siya yung nag-alay, siya rin yung alay. Inalay niya yung sarili niya. He is the priest and He is also the lamb. Yun yung superiority niya sa Old Covenant priests. Ganon din, yung mga pari sa lumang tipan, kailangan din nilang mag-alay para sa sarili nilang kasalanan. Bakit? Yung mga pari sa lumang tipan, sila ay makasalanan din. Pero si Christ, wala siyang kasalanan. Siya lang yung nag-iisang pari o saserdote na malinis, walang dungis, walang bahid ng kahit anong kasalanan. Pero dito, tutunghayan natin sa verses 11 to 14,
yung dalawang superiority ni Christ. Una, yung superiority ng kanyang sacrifice, at pangalawa, ano yung resulta ng sacrifice ni Christ. Kung papansin niyo dito sa 11 to 14, palaging comparative. Pinagkukumpara yung lumang tipang saserdote at ang Panginoong Hesukristo. So number 1, sasagutin natin, paano naging mas superior yung priesthood ni Christ sa Old Covenant priests. Pangalawa, sasagutin natin, paano naging superior yung sacrifice ni Christ kesa dun sa mga Old Covenant priests. So, tignan muna natin yung una. Isa sa major difference ni Jesus at nung mga lumang tipang pari ay yung paulit-ulit na nating naririnig tungkol sa sacrifice ni Christ. Once for all. Isang beses lang. One-time sacrifice. No? Yung mga saserdote sa Old Covenant, nagsasacrifice sila paulit-ulit. Si Christ, hindi pa ulit-ulit yung sacrifice niya. Isang beses lang. No? Alam nyo ba na sa Old Testament law, utos yan sa Exodus 29, sa Numbers 28, na kailangan araw-araw may continual burnt offering. Sipin nyo, kahit labas pa ito dun sa mga major feasts nila. Isipin nyo, sa tabernakulo, sa templo, palaging araw-araw may sinusunog. Araw-araw mayroong pinapatay. Araw-araw mayroong alay. Hindi natatapos. Kaya pag basahin nyo dun sa verse 11, sabi dito, every priest stands daily at his service. Yung mga pari daw, mga pare, araw-araw yung kanilang pagsiservisyo, yung service, ano yun? Offering repeatedly the same sacrifices. Sipin nyo, araw-araw, tupa, araw-araw, kambing, araw-araw, may inaalay sila, nakapila yung mga tao, may mga ibibigay sila, yung mga pari, mag-aalay pa sa sarili nila. Araw-araw, ulit-ulit yun. Walang araw na dumating na walang dugo yung templo nila. Paulit-ulit yung mga sakripisyo nila. No? Ipinapakita dito na yung lumang tipan ay paulit-ulit na nagsasakripisyo. Ibig sabihin, those sacrifices were not enough. Hindi sila sapat. Insufficient yung kanilang sacrifice. Kahit tuloy-tuloy nilang gawin yon, bukas kailangan ulit. Walang period. Walang katapusan. Ulit-ulit siyang dapat gawin. Ang isa pang comparison na makikita natin dito sa mga Old Covenant priests tapos kay Christ ay mapapansin nyo yung position nila. Sa verse 11, ano yung bodily position ng mga priests? Sila ay nakatayo. Sa verse 12, anong nangyari kay Christ after niya mag-alay? Verse 12, Verse 11, every priest stands daily. Nakatayo sila araw-araw. Tapos si Christ, sa verse 12, but when Christ had offered for all time a single sacrifice for sins, pagkatapos niya na mag-alay, ano ginawa ni Christ? Umupo. Umupo siya. Gustong ipakita sa atin ng author ng Hebrews yung difference, yung contrast ng mga Old Covenant priests at ni Christ. Yung mga Old Covenant priests, araw-araw nakatayo. Walang upuan. Bukas tatayo sila, never silang uupo. Si Christ, isang beses lang siya nag-alay, pagkatapos nun, tapos na. Umupo na siya. Sa tabernakulo at templo, nakatayo palagi yung mga pari dahil araw-araw silang nagsasakripisyo. Walang ibinigay na provision yung Diyos na upuan sa tabernakulo at templo. Sa temple, meron lang isang seat, mercy seat, tapos hindi pa upuan yun. Tawag lang yun. No? Walang upuan sa templo. Bakit? Ipinapakita nito na yung service ay paulit-ulit, hindi kompleto. Pero si Christ, sa kanyang pangwakas na pagiging pari, isang beses siya nagsakripisyo, pagkatapos umupo na siya. Anong pinapakawatig nun? Tapos na yung sacrifice niya. Tapos, hindi lang siya umupo kung saan. Saan umupo si Christ? Sa verse 12.
He sat down, ibig sabihin, tapos na yung ginawa niya, at the right hand of God. Nung umupo si Jesus sa kanan ng Ama, pinapakita nun yung, syempre yung, may part dyan yung kingship niya, no? Ibig sabihin, siya ay nasa otoridad na. Pero meron din itong ipinapakita na tinanggap ng Ama yung tapos niyang ginawa. Pwede ka nang umupo ngayon, anak, kasi tapos na yung trabaho mo. Umupo ka na. Katanggap-tanggap sa Ama yung tapos na ginawa ng Panginoong Hesukristo by sitting down at the right hand of God. Hindi ito tungkol lang sa kanyang reign, kung hindi sa pagtanggap ng Diyos sa kanyang sakripisyo. Hinayaan siyang umupo ng Ama. Pwede ka nang umupo. So imagine natin yung mga Old Covenant priests. Araw-araw, madugo yung mga kamay nila, madugo yung kanilang templo, paulit-ulit, araw-araw, mga bulls, mga goats, mga sheep, mga fowls, araw-araw. Pero si Christ, nung dumating siya, isang beses lang pagkatapos, sinabi niya, it is finished. Tapos na. Tinuturo sa atin dito na yung sakripisyo ni Jesus ay kompleto at tinanggap ng Diyos. Hindi katulad nung paulit-ulit at hindi natatapos na gawa ng panglumang tipang mga pare. And I also want you to see kung paano ito applicable sa pagtingin natin sa apologetics. Kung paano natin titignan yung iba't ibang mga relihiyon. Look at all the religion based on human merit. Tignan nyo yung mga relihiyon na nakabase sa kanilang mga gawa. Nakabase sa kanilang mga efforts, nakabase sa kanilang ritual, nakabase sa kanilang performance. They share the same problem. It is never finished. Yung mga relihiyon na nagsasabing Kristiyanong relihiyon pero nakabase sa gawa, kahit anong uri ng relihiyon, kailangan meron silang gawin at gawin at gawin at gawin, paulit-ulit, araw-araw, hindi natatapos, pero never enough. Bukas kailangan ulit. Paulit-ulit nilang gagawin yon, tapos hindi matatapos. I'll give you an example, Roman Catholic Church. Mula pagkapanganak, babautismohan ka para daw maalis ang kasalanan mo. Hanggang mamatay ka, patay ka na, kailangan ka pa rin dasalan. Hindi pa rin tapos. Ganon yung mga relihiyon na nakabase sa gawa. Nakabase sa tatanggapin ako ng Diyos kapag may ginawa ako. Never enough yan. Hindi yan matatapos. Nakakapagod, tapos hindi ka pa rin tatanggapin ng Diyos. It's never enough. I-contrast mo yan sa Christian faith na nakabase lamang sa tapos na ginawa ni Jesus. Tignan mo yan sa liwanag ng Kristiyanong Ebanghelyong pananampalataya. Dahil yung mga Kristiyano ay humaharap sa harapan ng Diyos base sa ginawa ni Jesus na minsanan isang beses hindi na uulitin. Kaya pag umaasa ang isang tao sa biyaya, umaasa siya kay Kristo lamang. Sa tapos na ginawa ni Kristo lamang. At kung tayo ay umaasa sa gawa, ibig sabihin, umaasa tayo sa isang bagay na ni minsan hindi makukumpleto. Ni minsan hindi matatapos. No? At ang Kristiyanong pananampalataya ay tungkol sa pagharap sa Diyos na meron tayong representative, meron tayong ihaharap sa Diyos na nagsakripisyo para sa atin. Kaya mga kapatid, ilagak mo yung buong Kristiyanong buhay mo sa nakaupong tagapagligtas na tinapos na yung katubusan ng kaligtasan. Rest your whole Christian life on the seated Savior who has completed His atoning work. Huwag kang umasa sa paulit-ulit mong effort. Umasa ka, buong Christian life mo, ilagak mo doon, isandal mo doon sa kinumpletong gawa ni Jesus. Huwag kang bumalik sa relihiyon ng gawa, sa prinsipyo ng gawa. Umasa ka sa espiritual na buhay mo kay Jesus.
And this is how you should live your life daily. Kasi yung mga priest daily, yung sacrifice nila, it was never complete. And you too, Christian, mananampalataya, mga kapatid, mga iniibig ng Diyos, sa araw-araw na buhay mo, sa araw-araw na Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, ipamuhay mo yung Kristiyanong pamumuhay mo na tila tinapos na ni Jesus yung kaligtasan mo. Ganun ka, wag kang mabuhay na parang everyday back to zero. Tapos kailangan mong magka-point sa Diyos. Tapos tatanggapin ka lang niya kapag may may merits ka na nung araw na ito. Bukas bago ulit yung gagawin mo. Tatanggapin ka lang niya kapag mayroon ka ng sapat na ginawa. Mga kapatid, nakakapagod yan. Nakapagod yan. Na inaasa mo sa sarili mo yung pagtanggap ng Diyos sa'yo. That is like the old covenant priest. You're offering daily something that can never be completed. Yung matatapos yan. At hindi yan ang layunin ng Diyos para sa iyo. Alam nyo, ang sinasabi ng Biblia kung paano tayo mamumuhay araw-araw. Simulan mo yung araw-araw na buhay mo with new mercies every morning. Bawat araw may bagong awa dahil sa tapos na ginawa ni Jesus. Pagmulat mo ng mata, mga kapatid, bagong araw, nakatungtong ka sa tapos na ginawa ni Jesus. Pagmulat mo ng mata, kahit anong nangyayari sa iyo, katanggap-tanggap ka sa Diyos, hindi dahil sa iyo, kundi dahil kay Jesus. You wake up every day accepted by God, loved by God, favored by God because of Christ. Once for all, nakaupo na. Tumingin ka sa nakaupo na. Yun yung sinasabi ng Book of Hebrews. Tumingin ka, nakaupo na siya, tapos na. Doon mo ilagak yung iyong pag-asa. At ito yung problema ng ilan sa inyo, mga kapatid. Ilan sa atin, yung problema natin sa spiritual life natin, kasi inaasa natin yung ating pag-asa sa hindi natin tapos na gawa. Minsan, hindi natin matatapos na gawa, imbis sa tinapos na ng ating Panginoong Hesukristo. Brothers, do not live like an old covenant priest. Do not go back. Stop. Huwag ka nang bumalik. Doon, hindi nga natin covenant yun, Gentiles tayo eh. So, pupunta ka pa doon. Rather, live in light of the cross. Hindi mo kailangang bayaran yung kasalanan mo araw-araw. Hindi mo kailangang bayaran yung kasalanan mo araw-araw. Hindi mo kailangang mag-alay para sa kasalanan mo. Ang pag-asa natin ay nasa nakaupong tagapagligtas. Dahil minsan tumayo na siya para sa atin. Minsan, isang beses, ipinako na siya para sa atin. He stood for you before God. He was nailed on the cross for you. At ngayon, nakaupo na siya para pa rin sa atin. No? Mga kapatid, ang pag-asa natin ay hindi sa mga patuloy nating gagawin sa Diyos. Ang pag-asa natin ay sa kinumpleto na ng ating nakaupong tagapagligtas. Pangalawa, ano yung result ng kanyang sacrifice? Okay, ganito yung sacrifice niya. Number 1, ngayon, ano yung resulta ng sacrifice niya? Now, watch dito sa verse 11 hanggang verse 11, verse 12, at verse 14. Kinompare, ano yung result ng Old Covenant sacrifices sa sacrifice ni Christ? Ano yung result niya? Ano yung mangyayari sa kanya, no? Yung mga sacrifice ng Old Covenant priest, sabi sa verse 11, and every priest stands daily at his service, offering repeatedly the same sacrifice. Pansinin niyo yung dulo. Ano daw nangyayari sa sacrifice ng priests? Which can never take away sins. Sipin niyo yun? Ulit-ulit nilang gagawin, tapos hindi naman nakakatanggal ng kasalanan. Pero si Christ, sa verse 12, nag-sacrifice siya
Ano yung result ng sacrifice niya sa verse 12? Tignan niyo sa verse 14. Sabi niya, for by a single offering, Jesus has perfected for all time those who are being sanctified. Yung mga alay ng lumang tipang pari, hindi nakakabura ng kasalanan. Yung alay ni Christ, verse 14, pinerpekto na. Yung mga para kanino siya nag-alay. Now, bago tayo mag-move on, gusto ko munang sagutin yung tanong na, so for what are the sacrifices in the Old Covenant? Para saan yun? So, hindi pala nakakabura ng kasalanan yung mga tupa, kambing, mga fowls na sinasacrifice sa Old Covenant. Hindi pala yung nakakabura ng kasalanan. So, bakit nandun? Para saan yung mga Old Covenant sacrifices na yon? So, maraming mga reasons, pero ilan lang ito. Para siya sa bilang memorial, typological, ceremonial, positional, judicial. Ilan lang to. Mabilis lang. Ito yung mga purpose niya, pero ang hindi niya purpose, makapagbura ng kasalanan. Okay? So, una, memorial. Para ipaalala sa mga tao na meron silang kasalanan. Araw-araw. Araw-araw magsasacrifice kasi araw-araw sila magkakasala. May sacrifice ngayon, may alay, bukas ulit. Bakit? May kasalanan ulit sila bukas. Paalala yun sa kasalanan nila. Hebrews 10:3. Pangalawa, typological, kasi yung mga sacrifices nila paulit-ulit ginagawa para ipaalala sa mga tao na merong darating at tuldok nito, si Christ. So paulit-ulit siya para doon. Pangatlo, ceremonial siya. Kasi kapag nag-sacrifice sila sa Old Covenant, ito yung maglilinis sa mga Old Covenant people sa kanilang participation sa covenant life. Maalala nyo, mayroong mga clean at unclean sa Old Covenant. Not necessarily kasalanan yon. No? Kunyari, babae nagkaroon ng period, unclean na. Kasalanan ba yon? Hindi. Pero yun ay unclean sa harapan ng ceremonial law. No? Kapag nakahawa ka ng patay, unclean ka. No? Kapag nagkaroon ka ng disease, unclean ka. Yung may ketong, unclean ka. Kaya hanggang bagong tipan, di ba, yung mga lepers nasa labas. Bawal sila sa loob ng temple. It continued. No? So para saan yung sacrifices? Yung sacrifices na yon ay para sa kanilang ceremonial cleanness. Para sila ay maging malinis sa harapan ng seremonya. Pagkatapos, pwede na silang mag-worship sa harapan ng sa loob ng templo o ng tabernakulo, sa harapan ng Diyos. Ganun din, kapag sila nag-sacrifice, ito yung paraan nila para magkaroon ng good standing sa community ng Israel. At panghuli, para hindi sila parusahan ng Diyos sa kanilang covenant sins. No? Pag nag-alay sila, titigil yung Diyos sa pagpaparusa sa kanila. So, maraming purpose yung Old Covenant na sacrifices. Pero ang hindi niya purpose, mag-alis ng kasalanan. Hindi siya nakakaalis ng kasalanan. Walang kasalanan ang naaalis dahil pumatay ng tupa sa lumang tipan. Yun mismo yung sinabi ng verse 11. Which can never take away sins. So, yung ginawa ni Jesus ay yung hindi nagagawa ng lumang tipang mga pari. No? What Christ did is to remove the sins of these people at hindi lang niya inalis yung kasalanan, sabi sa verse 14, pinerpekto niya pa. He has perfected. Tapos sabi, for all time. Sa lahat ng panahon, perfect na. Pinerpekto niya na yung lahat ng mga para kanino siya nag-alay. No? And another interesting point, doon ko na sana tatapusin, nagpe-prepare ako nito eh. Kaya lang, interestingly, yung sa verse 14, tignan nyo kung para kanino yung alay. Sa verse 14. Tignan nyo dyan sa verse 14. Para kanino yung perfect sacrifice, perfecting sacrifice, para kanino daw? Sa mga, for by a single offering, Jesus has perfected for all time
those who are being sanctified. Sipin niyo yun? Wag nating baliktarin, ha? Wag nating baliktarin to. Hindi ibig sabihin ng verse 14 na ang ibig niya sabihin ay ang gina-justify, ang piniperfect ay yung mga na-sanctify. No? Ang sinasabi dito na kahit sila na mga sanctified, no matter their level of sanctification, kailangan nila ng offering. At kailangan nila ng offering ni Christ para ma-perfect sila. No? Napaka-interesting. Sinasanctify sila pero kailangan nila ng perfect sacrifice. Pinababanal pero kailangan nila ng sakripisyo. Ang makakapag-alis lang ng kasalanan ng mga pinababanal ay yung sakripisyo ng Panginoong Hesukristo. Kailangan, kung merong pinakanangangailangan ng message ng complete work ni Christ, ay sila na mga sinasanctify. Sila na mga sinasanctify. Dahil sila yung aware sa kanilang guilt. Dahil sila yung nakakaalam sa nananatiling kadiliman na nananahan sa sarili-sarili nilang mga puso. At yung Old Testament system, kahit anong gawin sa Old Covenant system, walang solusyon sa guilt. Walang solusyon. Walang permanenteng sagot sa kanilang kasalanan sa harapan ng Diyos. At dito nakita natin yung Kristiyanong pananampalataya. Ito ang Kristiyanong pananampalataya. Tayo ay tumatanggap ng alay. Hindi natin kailangang ulitin yung alay. Tayo ay nananahan doon sa tapos na alay ng Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, habang sinasanctify ka ng Panginoon, kailangan ibalik mo yung tingin mo sa tapos na ginawa ni Kristo para sa mga iyong kasiguraduhan ng kaligtasan. Habang pinababanal ka ng Panginoon, as He continues to sanctify you, you should look back at the cross. Look back at His sacrifice para sa iyong pardon. What can wash away my sins? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Anong makakapag-alis ng guilt natin? Walang iba kung hindi ang Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, kahit gaano tayo ka-sanctified, we still have sins. We still have our guilt. Alam mo yan, Kristiyano, and I would say na habang mas sanctified ka, sabi ni Spurgeon, mas aware ka sa iyong mga kasalanan. Kapag mas higher yung sanctification mo, mas deeper yung sanctification mo, mas pansin na pansin mo yung mga kadiliman o pagre-rebelde ng sarili mong puso. Anong sagot doon? Anong sagot sa ating guilt bilang sinasanctify? Pwede nating isipin na hindi, kailangan mas masanctify pa ako lalo. Pumalya ako, kailangan mas masanctify ako lalo. Hindi masama yun. Kaya lang, ang sinasabi dito sa Hebrews, tumingin ka pabalik sa krus. Kristiyano, may guilt ka, nagkasala ka, habang sinasanctify ka ng Panginoon, bumalik ka sa krus ng Kalbaryo. Look back at cross. Look at Christ as your priest, na nag-offer na ng perfect offering para sa iyo. Gusto ng Diyos na magkaroon ka ng kasiguraduhan ng kaligtasan. Gusto ng Diyos na sigurado ka sa kaligtasan mo. Gusto ng Diyos na yung kumpiyansa mo
na pinatawad ka na ay hindi nakabase sa sanctification mo. Ang gusto ng Diyos na basihan mo ng iyong kasiguraduhan ay sa alay ng iba, hindi alay mo. Alay ng perpekto. At siya si Jesus. Brothers, our sanctification will never be perfect. Walang perpektong sanctification. Dapat lumalago, dapat nagtutuloy, dapat may pagbabago, dapat mangyari yon, pero walang sanctification ang magiging glorification na dito sa lupa. Wala. Nasaan ang perfection natin? Na kay Jesus. Nasa tupa ng Diyos na inalay para sa pwesto natin. Ang pag-asa ng mga pinababanal ay hindi ang kanilang pagpapabanal. Ang pag-asa ng mga pinababanal ay na kay Kristo lamang na pumerpekto sa kanilang katatayuan sa harapan ng Diyos. For by a single offering, Jesus has perfected for all time those who are being sanctified. No matter how sanctified a person is, his hope is nothing less than Jesus' blood and righteousness. Bilang pagtatapos, alam nyo, natutokso tayo pabalik sa gawa dahil gusto natin na maging tagapagligtas tayo ng sarili natin. Kaya kinakailangan ng pagpapakumbaba na aminin na hindi natin kaya kailanman, wala tayong pwedeng gawin kailanman para pagbayaran ang ating mga sariling sala. Tinatanggihan ng pagmamayabang ang biyaya at pinagpipilitan ng kayabangan na mag-ambag para sa kanyang kapatawaran. At ito ang ebanghelyo. Ang ebanghelyong nagbibigay ng pagpapakumbaba na nagsasabi, wala tayong maibibigay para sa pagtanggap ng Diyos. Wala tayong maibibigay para sa kapatawaran natin. Tayo ay magsisimula at magpapatuloy ng ating kristyanong buhay base lamang sa kumpletong alay ni Jesus sa krus bilang ating pangwakas na pari. Manalangin tayo. Ama namin, maraming salamat po dahil ipinadala mo ang Panginoong Jesus. Ipinadala mo siya para humarap sa iyo sa pwesto namin. Maraming salamat sa tapos niyang ginawa. Salamat, Panginoon, dahil hindi namin kaya pero kaya niya. Maraming salamat, O Diyos, dahil lahat ng mga alay namin ay imperfecto, pero siya ay nag-alay para sa amin na perpekto. O Diyos, maraming salamat po dahil gusto niyong maging malaya kami sa buhay Kristiyano namin. Maraming salamat po, Diyos, at binabalik mo kami kay Jesus para kami magkaroon ng kapayapaan, magkaroon ng kalayaan, at magkaroon ng kasiyahan sa tunay na ginawa niya sa krus. Maraming salamat po, Diyos. Huwag mo po kami hayaan. Keep us, Father. Keep us from going back to the old covenant system of works. Tulungan niyo kayo mamuhay sa grasya. Sa pangalan ni Jesus. Amen.